Usap-usapan ngayon ang isang probisyon ng Republic Act 9851 matapos muling sumiklab ang debate tungkol sa kapangyarihan ng International Criminal Court o ICC laban sa mga Pilipino. Ito ay matapos lumutang ang legal explanasyon na maaring hindi na ituloy ng Pilipinas ang sarili nitong investigasyon o prosekusyon kung may umiiral lang kaso o investigasyon sa International Tribunal tulad ng ICC. Ayon kay legal analyst Rene Co, malinaw umano sa Section 17 ng RA 9851 na maaring i-dispense o ihinto ng Philippine authorities ang local investigation in the interest of justice kapag may gumugulong ng international investigation. Pero ayon sa kanya, may malaking kondisyon. Bago umano makialam ang ICC, kailangan munang mapatunayan na hindi epektibo o hindi kayang tugunan ng local justice system ang investigasyon at prosekusyon. Dito ngayon umiinit ang banggaan ng interpretasyon. Dahil para sa mga pro-ICC advocates, malinaw umano na may legal basis ang Pilipinas para makipag-cooperate sa ICC sa ilalim ng RA 9851. Isa na rito si Lawyer Jesus Falsis. Sa kanyang mga post, diretsahan niyang sinabi, "There's always a silver lining. If Bato de la Rosa is no longer in the Senate, the government should conduct a manhunt to arrest him given the ICC warrant is now public and he is listed as at large. That's not cooperating with the ICC. That's implementing RA 9851. Hindi doon nagtapos si Falsis. Binanatan din niya si Congressman Rodante Marcoleta matapos sabihin ito na wala ng jurisdiction ng ICC dahil umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute. Ayon kay Falsis, wrong. Hindi ba niya binasa ang Cayetano versus Pangilinan ng Supreme Court? At mas lalong naging matindi ang kanyang pahayag nang sabihin niya Miriam Defensor Santiago was the sponsor and author of RA 9851, the legal basis that BBM used to surrender Duterte. Small fish involved in EJK can be tried locally, but Bato and Bongo should be tried in The Hague. Pero habang lumalakas ang argumento ng mga pro-ICC groups, isang matinding eksena naman sa Supreme Court oral arguments ang muling naging sentro ng diskusyon. Dahil dito na nga pumasok ang sunod-sunod na bara ni Senior Associate Justice Marvic Leonen kay Attorney Romel Bagares. Isa ito sa pinakatensyonadong bahagi ng oral arguments tungkol sa Rome Statute withdrawal. Ang sentrong tanong ni Leonen, may batas ba talaga sa Pilipinas na tahasang kumikilala sa ICC bilang dagdag na tribunal laban sa mga Pilipino? Sa transcript ng oral arguments, isa-isang hinimay ni Leonen ang legal foundation ng Rome Statute at ng RA 9851. Ipinaliwanag niya na noon, ang treaties ay pangunahing may epekto lamang sa relasyon ng state to state. Pero ayon kay Leonen, iba ang Rome Statute dahil may epekto ito mismo sa relasyon ng Estado sa sarili nitong mamamayan. Dahil may international criminal liability na kasama. Dito niya binanggit ang apat na pangunahing krimen sa Rome Statute: genocide, war crimes, crimes against humanity, at crime of aggression. Inamin naman ni Bagares na nauna munang maipasa ang RA 9851 bago pa naratipikahan ng Senado ang Rome Statute. Pero dito na nagsimula ang matinding bakbakan. Ayon kay Leonen, oo, kinopya ng Kongreso ang core crimes mula sa Rome Statute. Pero hindi naman umano isinama sa batas ang institutional at procedural structure mismo ng ICC. Diretsahang tanong niya, is there an acceptance of the procedures under the Rome Statute? Sumagot si Bagares, yes, Your Honor, because the four crimes are there. Pero agad siyang pinutol ni Leonen. No procedures. The procedures are not laid down. Habang tumatagal ang interpellation, lalo pang sumikip ang depensa ni Bagares. Sunod-sunod na tinira ni Leonen ang kawalan umano sa RA 9851 ng mga terminong complementarity, gravity requirement, office of the prosecutor, pre-trial chamber, at maging ang mismong International Criminal Court. Paulit-ulit na tanong ni Leonen, show me. Does it say International Criminal Court? Does it accept another court? Sinubukan ni Bagares na sabihin na implicit umano sa batas ang acceptance sa ICC mechanisms dahil halos kopya raw ng Rome Statute ang RA 9851. Pero muling bumanat si Leonen, you're not answering my question. Where in that statute does it say that the President should bind ourselves to an additional layer? Muli ring iginiit ni Bagares na may implied recognition umano dahil sa ilang probisyon ng batas na tumutukoy sa interpretasyon gamit ang international law. Pero muling pinutol ni Leonen. Interpretation of the Act
which means the text must already be there. Where is the text, which actually says that it recognizes or allows the president to add another court? Habang papalapit ang dulo ng interpellation, lalong luminaw ang pangunahing punto ni Leonen, na maaring pinili lamang ng Kongreso ang ilang bahagi ng Rome Statute para gawing domestic law sa ilalim ng RA 9851. Pero hindi nito isinama ang buong ICC system. Ayon mismo kay Leonen, the House and the Senate agreed that only these parts of the Rome Statute would be part of domestic legislation. At nang tanungin niya kung may tahasang probisyon ba talaga sa batas na kumikilala sa ICC bilang dagdag na tribunal, napilitang umamin si Bagares. It's not there expressly, Your Honor. Sa huling bahagi ng oral arguments, tinanong pa ni Leonen kung nilabag pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang RA 9851 nang umatras ang Pilipinas sa Rome Statute. Sinubukan ni Bagares na sabihin na marami pa ring international obligations ang Pilipinas. Pero ibinalik muli ni Leonen ang sentrong punto. Did the President withdraw from 9851? Saglit na natahimik si Bagares bago sumagot. No, Your Honor. At doon nagtapos ang mainit na exchange sa simpleng linya ni Leonen. So that's it. Thank you. Para ngayon sa ilang legal observers, malinaw umano ang gustong idiin ni Leonen na maaring kinopya ng Pilipinas ang crimes mula sa Rome Statute pero hindi automatikong ibig sabihin ito na isinuko na rin ng bansa ang buong judicial process nito. At hindi lang si Leonen ang nagpahayag ng ganitong punto. Nagbigay rin ng mas malalim na paliwanag si retired Supreme Court Justice Noel Dijam tungkol sa ICC warrants of arrest. Ayon kay Dijam, hindi bahagi ng customary international law ang automatic review o automatic implementation ng ICC warrants sa loob ng isang bansa. Aniya, ang ICC ay treaty-based institution lamang. At ang enforcement ng warrants nito ay nakadepende pa rin sa local laws at constitutional safeguards ng bawat bansa. Ipinaliwanag din niya na kahit may obligasyon ng isang state party sa Rome Statute na makipag-cooperate, wala namang kapangyarihan ng ICC na lampasan ang constitutional protections ng isang mamamayan. Dagdag pa niya, ang national courts ay hindi simpleng rubber stamp lamang ng ICC warrants. May kapangyarihan pa rin umano ang local courts na suriin kung nasunod ang due process, constitutional rights, at local procedures. Lalo na sa isang bansang umatras na sa Rome Statute tulad ng Pilipinas. Ayon kay Dijam, one thing is clear, an ICC warrant cannot disenfranchise a Filipino citizen of his constitutional right to due process of law. At dito ngayon lalong umiinit ang debate. Dahil para sa isang panig, sapat na umano ang RA 9851 para bigyang daan ng ICC cooperation. Pero para naman sa kabilang panig, malinaw umanong iba ang pagkopya sa crimes kaysa sa tahasang pagsuko ng judicial sovereignty ng bansa sa isang international tribunal. Samantala, may bagong argumento na muling nagpapainit sa usapin ng International Criminal Court o ICC. Matapos maglabas ng matinding pabala, ang International Criminal Law Barrister na si Eleanor Stephenson kaugnay sa isinusulong na jurisdiksyon ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang inilabas na pagsusuri, diretsahan niyang sinabi na maaring malagay mismo sa alanganin ang kredibilidad at autoridad ng ICC kung ipipilit umano nitong bawirin ang kapangyarihan sa isang bansang malinaw ng umatras at tumanggi rito gaya ng Pilipinas. Ayon kay Stephenson, the court risks undermining its own authority by seeking to claw back jurisdiction in a sovereign state that has rejected it. Ipinaliwanag niya na umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019 at noon pa man ay malinaw na umano ang posisyon ng gobyerno na itinuturing nitong threat to sovereignty ang ICC. Pero kahit hindi na miyembro ang bansa, ipinagpatuloy pa rin umano ng ICC ang pag-aangkin ng jurisdiksyon sa mga kasong nangyari noong miyembro pa ang Pilipinas sa Rome Statute. Dito ngayon lalong umiinit ang legal debate. Dahil ayon kay Stephenson, hindi naman umano failed state ang Pilipinas at mayroon pa rin gumaganang korte, prosecutors at justice system na kayang magsagawa ng sariling investigasyon at prosekusyon kung kinakailangan. Aniya, ang prinsipyo ng ICC ay complementarity lamang. Ibig sabihin, papasok lamang umano ito kapag hindi gumagana o ayaw umaksyon ng local justice system.
Hindi umano ito dapat pumalit o mangibabaw sa domestic courts ng isang sovereign nation. Binanggit din sa kanyang pagsusuri ang naging tindig ni dating Justice Secretary Menardo Guevara na tumangging katawanin ng gobyerno sa usaping may kaugnayan sa ICC proceedings laban kay Duterte dahil sa paniwalang wala na umanong jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas matapos ang withdrawal sa Rome Statute. Habang tumatagal ang usapin, mas lalong lumalalim ang tanong na ibinabato ngayon ng ilang observers at netizens. Kung may sarili namang functioning justice system ang Pilipinas, bakit tila minamadali pa rin umano ng ICC ang pag-angkin ng kapangyarihan? May ilan mang nagsasabing dapat managot ang sino mang mapatunayang lumabag sa batas. May mga naniniwala rin na delikado umano kapag nasasagasaan na ang usapin ng soberanya, constitutional process at judicial independence ng isang bansa. Sa dulo ng kanyang pahayag, nagbigay pa ng matinding babala si Stephenson tungkol sa posibleng epekto nito sa mismong ICC. Ayon sa kanya, the instinctive reaction of those who care about the long-term strength and sustainability of international criminal law should be to recoil. At habang nagpapatuloy ang banggaan ng interpretasyon sa pagitan ng international obligations, national sovereignty at constitutional process, lalong umiinit ang tanong. Hanggang saan lamang ba ang kapangyarihan ng ICC at kailan nagsisimula ang hangganan ng soberanya ng isang bansa? At habang patuloy ang banggaan ng legal interpretation, iisa ang malinaw. Hindi pa tapos ang pinakamalaking constitutional debate tungkol sa ICC at sa tunay na saklaw ng RA 9851 sa Pilipinas.